4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes na naman tayo ngayon, 22 ng Enero 2024. Sa ulo ng ating mga balita, LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi inaasahang pampasok ng bansa. Amihan, humina na. Kongreso maliksasyon ngayong araw na ito, 4 na lalabing LEDAC bills, prioridad na mapagtibay ayon kay Speaker Martin Romualdez. DILG nagbabala, mga barangay officials bawal makisausaw sa signature campaign sa Chacha. Mga mangingisda sa Zambales nakaranas ng panibagong harassment mula sa China Coast Guard. 3 patay, 1 sugatan sa Bulacan shootout. 2 taong gulang na bata nahulog sa irrigation canal sa Isabela, patay. Isa pang paslit todas day na mahulog naman sa septic tank sa Ilocos Norte. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Yan po ang ating mga DZRH News FM. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga suki dyan sa Norte. May buntag sa mating paminaw natin yan sa Sugbo. Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa Mindanao. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay James Daniel Villamil ng Pag-asa, maliit lamang ang tsansa ng naturang LPA na ma-develop bilang isang bagyo. Hindi rin ito inaasahang pampasok sa PAR sa mga susunod na araw. Yan pa man sinabi ni Villamil, ang trough ng LPA ay makakaapekto naman sa Suksargen o yung South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Makakaranas ng kalat-kalat ng mga pagulan sa susunod na 24 oras ang mga nabanggit na lugar. Ang Northeast Monsoon naman o Amihan, magdadala ng maulap na papawirin at pabugso-bugsong pagulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Cagayan Valley. Lumina na ang Amihan at shearline, kaya't asahan din ang generally fair weather sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Metro Manila. Balik ang regular na sesyon ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, almost done o halos tapos na ang lahat ng priority bills na kinakailangan ng Marcos administration. Ito yung mga napagkasunduang isabatas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa 4 na nalalabing panukala, sinabi ni Romualdez, aaprubahan ng Kamara sa 3rd at final reading ang House Bill 9713 o an act institutionalizing a Philippine Self-Reliant Defense Posture Program and promoting the development of a national defense industry pursuant thereto. Kabilang din sa isasalang sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara ang National Defense Act para magkaroon ng credible defense program ang bansa upang magkaroon ng matatag na programang pandepensa at industriya para magkaroon ng sariling paggawa ng armas ang Pilipinas at hindi na umaasa pa sa ibang bansa. Gayon din yung Electric Power Industry Reform Act o reform sa EPIRA, isa sa pinal na ng Technical Working Group upang habang nasa ilalim na ng Committee Consideration ang Budget Modernization Bill. Samantala, may 11 bill naman na kanilang ipaprioridad, nakasalang na sa deliberasyon ng plenaryo at ng mga komite. Ayon kay House Speaker Romualdez, nararamdaman na ngayon ng mga mamamayan ang benepisyo ng LEDAC bills na inaprobahan ng Kongreso at nilagdaan naman ng Pangulong BBM bilang maging batas. Isa na rito ang 5.768 trillion pesos na pambansang budget ngayong 2024. Nagbabala naman si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalo sa mga opisyal ng barangay na makikisausaw sa signature campaign para maamyanda ng 1987 Constitution.
Ayon kay Abalos, may naghihintay na kaparusahan sa sinumang barangay official na mapapatunayang makikilahok sa People's Initiative Signature Campaign. Ang babalayang ginawa ni Secretary Abalos sa gitna ng maulat na may kapalit na 100 piso ang paglagda sa iniratsyadang signature campaign sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mamyandahan ang saligang batas. Paalala ng kalihim, mahigpit na ipinagbabawal sa batas na makisangkot sa mga opisyal o ang mga opisyal ng barangay sa People's Initiative. Nakaranas ng panibagong pangharas ng China Coast Guard ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidente malapit sa kanlurang south entrance ng Baho de Masinloc. Sa ulat na nakarating sa Philippine Coast Guard, lumabas na nangungulekta ng mga kabibe. Ang mga mangingisda nalapitan sila ng 5 personnel ng China Coast Guard na sakay ng rubber boat. Hinabol umano sila ng 4 na Chinese personnel habang ang isa naman ay hinawakan ng kanilang mga bangka upang hindi sila makaalis. Pilit umanong pinababalik ng China Coast Guard ang kanilang mga nakuhang kabibe. Wala pang statement ng China Embassy kaugnay ng panibagong insidente. Noong September ng 2023, napaulat din ang pangharas ng China Coast Guard personnel sa mga mangisda sa bayan ng Masinloc dahilan upang maapektuhan pati ang kanilang kabuhayan. Patay naman ang 3 katao habang 2 lalaki at 1 tanod ng barangay sugatan naman ng isang bystander sa shooting incident sa Maykawayan City, Bulacan. Ayon kay Bulacan Police Director Relly Arnedo, alas 8 kamakalawa ng gabi na responde ang mga pulis sa report na pinagbabaril ng 2 lalaki ang bahay pare sa Barangay Hall. Nang dumating ang responding team, agad silang pinaputukan ng 2 suspect dahilan upang mauwi ito sa bakbakan. Dito na nasawi ang 2 lalaking suspect na kapwa-armado na kalibre 45, patay naman ang 1 tanod na nabaril ng mga suspect at sugatan ng 1 bystander nga na nahagip din ng bala. Patuloy pa ang investigasyon sa motibo ng pagpapaputok ng baril ng 2 suspect. Patay naman ang 1 taong gulang na batang lalaki nang malunod sa irrigation canal sa barangay San Roque, San Mateo, Isabela. Lumabas sa investigasyon na nadulas yung bata. Nahulog sa kanal habang busy ang kanyang kuya at ang nanay sa paghuhugas naman ng plato. Nagtulong-tulong pa ang mga kapitbahay hanggang sa makita ang katawan ng paslit. Nadala ng ospital pero hindi na umabot ang buhay sa pagamutan. Isa naman 3 taong gulang na batang nalunod din sa septic tank ng isang piggery sa sitio Nalasin, barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Lumabas na nawawala ang bata nang iwanan ito ng kanyang ina sa mga kapatid at pinsan. Kaya lang, nawala nga ito at natagpuan na lamang na nahulog pala sa septic tank. Nagpaabot ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos sa patuloy na pagsuporta nito sa kanilang pamilya. Ginawa ng Pangulo ang pasasalamat sa gitna ng hidwaan ng pamilya Duterte at ng pinsan ni Senator Marcos na si House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang mensahe, sinabi ni VP Sara, prinsipyo lamang ang meron ang kanyang pamilya at may isang salita para sa kapakanan ng bayan. Una nang inamin ni Senator Marcos na may tampo sa kanya si Speaker Romualdez dahil sa patuloy niyang pagkampi kay VP Inday. Pinayuhan naman ng senadora ang House Speaker na huwag makipag-away sa mga Duterte dahil mababait naman ang mga ito sa kanila. Una na nanindigan ang kapatid ng Pangulong BBM na patuloy na susuportahan at titindig para kay VP Sara at sa nating Pangulong Rodrigo Duterte kahit siya na lamang ang natitirang mag-isa. Itinuturing niyang tunay na kaibigan ang mag-amang Duterte. Ay mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela ba Italian sa germs sa katawan na para labanan ang may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Bita mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Pero mamalengke muna kayo bago kayo mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Nasa Bikutan Market ngayon si Noche Kaka sa RH27. Noche, good morning.
Mayong buntag, Kuya Angel, ngayong Monday morning, ito na yung presyo ngayong umaga dito sa Bikutan Market. Sa imported rice, Kuya Angel, yung commercial, 62 pesos ang kilo. Habang ang pinakamahal naman sa local rice, yung special, 61 pesos, Kuya Angel. At ang pinakamurang bigas, yung well-milled rice, 53 pesos ang kilo. Ang bangus naman, Kuya Angel, 190 ang kilo. Yung tilapia naman, 130. Beef wrap, 430 ang kilo. Yung beef brisket, 410. Pork tasim, 290. Pork yempo, 330 ang whole chicken. 180 ang kilo. Ang itlog, bawat isa, yung medium size, 8 pesos and 50 centavos. Kung kayo naman ay naghahanap ng frozen na pork kasim, 250, habang ang frozen na pork na liempo, 270 ang kilo. Ang palaya, ko yung Angel, ganun pa rin ang presyo, 110 ang kilo. Yung sita, 100. Pechay native, 60 pesos. Squash, yung kalabasa, 50 pesos. Habang ang talong, 120. Isama na rin natin yung kamatis, 80 pesos ang kilo. Habang yung mais o yung white corn, Kuya Angel, 70 pesos. At ang yellow corn, 70 pesos. Ang cabbage naman, 50 pesos ang kilo. Yung cabbage na red ball, 50 pesos. Habang ang carrot, 690 pesos. Baguio beans o yung tinatawag na habichuelas, 100. Ang white potato, 120 ang kilo. Habang ang pechay Baguio, 50 pesos. Isama na rin natin yung sayote, naglalaro sa 50 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula naman, dyan, local, 150 ang kilo. Yung onion white na local, 80 pesos. Habang ang onion red na imported, 140 ang kilo. Yung onion white naman na imported, 120. Kung kayo naman ay naghahanap ng garlic, isama ko na rin yung imported pa rin, 140 ang kilo. At ang luya local, 130. Ang pulang sili galing Taiwan, 300 ang kilo. Kalamansi 80, lakatan 100, at yung latundan 65 pesos. Habang ang papaya, yung solo, 60 pesos. Habang ang mangga, napakasarap-sarap naman, 160 ang kilo. Para kay Tatamon Samson ng Manila Bulletin na mahilig magkape sa umaga, sugar white Tatamon, 95 pesos. Habang ang sugar wash, 90 din. Ang sugar brown, 84. At ang magsasangag naman ngayong umaga gamit ang palm oil, 350 ml, 28 pesos. Habang ang palm oil, 1 liter, 78 pesos. Pero marami pa rin ang naghahanap sa coconut oil. Ito, isama ko pa rin, 350 ml, 30 pesos. Habang coconut oil, 1 liter, 82 pesos. So, yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Monday morning dito sa Bikutan Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Nachika Kasol. Tuloy sa pagbabalita, tuloy sa Kuya Angel. Paano man nalaman galing Taiwan yung kanilang, ano yun? Pulang sibuyas? Sibuyas sa pula, Kuya Angel. Taiwan ang tawag siguro dito. Pero hindi naman galing Taiwan. Akala ko pati naman... Taiwan ang tawag dito. Taiwan variety. Okay. Buangan mo. Ingo magaling ko sibuyas imported. Tapos sibuyas, tapos galing Taiwan. Baka variety yan. Pero diri gitanong. Diri gitanong. Sige, thank you. Salamat. Salamat, Angel. Balik sa'yo. Sino Chikakas live mula po sa Bikutan Market. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Taiwan at magandang umaga din sa mga suki natin sa Hong Kong. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. At syempre sa mga suki natin all over the world. Sa mga suki natin dyan sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, wherever you are. Sa lahat ng mga Pilipinong mga marino. Magandang umaga at muli maraming salamat po sa ating mga OFW sa inyo pong mga sakripisyo. Uy, bad news sa mga motorista. Nakaamba na naman tumaas ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Ay gatlong price adjustment ngayong taon. Sa pagtaya ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy, 65 hanggang 85 centavos per liter ang inaasahang pagtataas sa presyo ng gasolina.
Ang diesel naman ay 65 pesos per liter din. Walang inaasang pagbabago sa presyo ng kerosene, ngunit may posibilidad din na bumaba ito ng 10 sentimo per liter. Pati sa galaw ng petrolyo sa unang 4 na araw ng oil trading sa Mine of Platts, Singapore. Sinisya naman ni Director Romero ang panibagong price hike sa paglaganap ng tensyon sa Middle East. Gayun din ang inaasahang mataas na oil demand ngayong taon hanggang 2025. Magandang umaga sa mga taga Hayward, California, USA. Walang balak ang Department of Justice na harangin ng mga investigador ng International Criminal Court na mag-iimbestiga sa madugong war on drugs ng Duterte administration kung ang kanilang pakay ay kumuha ng mga ebidensya at testimonya. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, mahalagang nasusunod ang legal na proseso at walang iligal na ginagawa ang mga investigador ng ICC habang nasa bansa. Iginit pa rin Rimulya, wala siyang nakikitang masama para pigilin ang ICC sa pagkuha ng mga ebidensya at mga statement ng mga testigo. Una rito, sinabi naman ni dating Senator Sonny Trillanes na maaaring tapos nang magsagawa ng investigasyon ng ICC at binubuo na nito ang kaso laban sa dating Pangulong Duterte at sa mga kasabwat nito. Ayon kay Rimulya, narinig na niya mga ganitong usapan, ngunit dapat ay masunod ang proseso at matiyak ang pagrespeto sa karapatang pantao. Panahon ng dating Pangulong Duterte nang kumalas ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC matapos nitong imbestigahan ang reklamong crimes against humanity kaugnay ng libu-libong nasawi sa war on drugs campaign ng dating administrasyon. Isa pang pamilya mula sa Cavite ang natulungan naman na bigyan ng pag-asa ng Malasakit Center, isang inisyatiba na isinulong ni Senator Bongo. Nagsimulang dumana sa matinding pananakit ng tiyan si Raul Dorado. 59 dating nagtatrabaho bilang utility worker sa Dasmariñas, Cavite noong 2016. Matapos ang ilang beses na check-up, natuklasan na may buko sa tiyan si Dorado at lalo itong lumala. Kahit umiinom na siya ng gamot at nagresulta pa na hindi siya makapagtrabaho at na-ospital. Ang pinakamatinding problema ng pamilya Dorado, hindi ito makalabas ng pag-abutan at palaki ng palaki yung hospital bill dahil wala silang pambayad. Nagkaroon ng pag-asa ang pamilya ni Raul sa tulong ng Malasakit Center sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Ang Malasakit Center ay umaabot na ngayon sa 159 all over the country. Ay matatagpuan sa iba't ibang mga pagamutan ng bansa. Nakatutulong ito upang mabawasan ang financial burden ng mga pasyente sa pamamagitan ng pingsamang tulong mula sa Department of Health, DSWD, PCSO at PhilHealth. Si Senator Go ang principal author ng Republic Act 11463 o ang Malasakit Centers Act of 2019 na siyang bumuo ng Malasakit Center Program. Clearing operation sa mga natabunang kalsada at nasirang tulay sa Davao Provinces nagpapatuloy. Detalye na balita mula kay Jun Ibakota, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Ongoing ang clearing operation ng mga provincial government ng Davao Provinces katuwang ang 10th Infantry Aguila Division sinisikap na mapadali ang muling pagbubukas ng mga natabunang kalsada at nasirang mga tulay na matinding naapektuhan ng shoreline. Ang kalsada ng Mati City patungong Tarragona Municipality ay ongoing ang clearing operation ng highway na tinabunan ng tonel-toneladang gumuhong lupa. Batay naman sa inilabas na public advisory ng provincial government ng Davao Oriental as of January 19, 2024, ang bayan ng Katiil ay mayroong mga hindi madadaanan, in particular ang Aragon Sitio Hulip National Highway. Sa Caraga, San Pedro Baldohan Bridge not passable, San Antonio Panibasan Road not passable, San Luis Sitio Pangi not passable, subalit ang portion naman ng Don Leon Balante Purok Kabaayan na partially damaged lamang ay maaari naman umanong madaanan. Sa bayan naman ng Lupon, ang Don Mariano Marcos Bridge ay hindi passable at ang mga highways naman ng Makangaw, Ilangay, Mahayahay, Lantawan at Marayag ay not passable. Sa Manay Municipality, ang Saragosa Purok Napo ay passable to motorcycles only, habang sa
sa bayan naman ng San Isidro, ongoing ang clearing operation ng Maputi-Santo Rosario Highway, not passable. San Miguel-Santo Rosario Highway, not passable. Sudlon-Maag, not passable. Dugmanon, not passable. Ongoing road clearing operation, habang ang La Union Bridge ay totally damaged. Inasahang sa madaling panahon ay maklear na ito mga areas na nabanggit sa bahagi ng Davao Occidental, Davao de Oro at Davao Oriental, habang nariyan naman ang banta ng binabantayang thunderstorm na umano'y makakaapekto sa Davao Region ayon sa DOST Pag-asa. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, is-set worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahigit naman sa 285 bilyong piso. Ito yung bagong record ho ng gross gaming revenue o kinita ng integrated resorts, electronic games at mga casino sa Pilipinas nitong 2023. Ayon nito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, mahigitan ang GGR ng 2023, yung dating pinakamataas na kitang naitala noong 2019 o bago magpandemya. Patunay ang pagtaas ng gross gaming revenue sa masiglang paglago ng local gaming industry ayon kay Chairman Tenco na umaasang magpapatuloy pang paglakas ng industriya. Iwala din si Chairman Tenco na tataas pang lalo ang GGR ngayong 2024 na tinatayang aabot ng 336.38 billion pesos dahil sa inaasang pagbubukas ng mga bagong integrated resorts sa bansa. Rider patay matapos masagasaan ng isang oil tanker sa Catanduanes. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. mula sa radyo natin Biraka. Diyos marhay nga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ray? Patay ang isang rider matapos na pumailalim sa kasalubong nitong oil tanker sa kalsada sakop ng Sitio Canlangka, Barangay P. Vera, sa Summit sa bayan ng Vigas sa Catanduanes, bandang alas 12:31 ng tanghali nitong Biyernes, Enero 19, 2024. Sa report ng Viga Municipal Police Station, habang minamaneho ni Rogelio Soliman Torquator, 58 anyos, Barangay Kagawad at residente ng Barangay Tinago sa bayan ng Viga, ang kanyang motorsiklo sa direksyon ng Viga nang pagdating sa nasabing lugar ng kainin nito ang linya ng kasalubong na oil tanker na minamaneho naman ni John Kaube Abarca, 34 anyos, may asawa at residente ng Barangay Buyo, Virac. Pumailalim ang nasabing rider sa nasabing oil tanker at nakaladkad ng nasa 3 metro. Dead on the spot ang rider habang nasa kustodiya ng Viga Municipal Police Station ang mga sasakyan na sangkot sa insidente. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mabalos Ray! Higit naman sa 1 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa 2 tulak sa Maribeles, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny. Arestado ang 2 magkasabwat sa pagtutulak ng droga sa ikinasang drug bypass operation at nakumpiska ng mga ito na mahigit sa 1 milyong piso na halaga ng shabu na naaresto ang mga ito sa Sitio Pinag-Apugan, Barangay Townsite, Maribeles, Bataan. Kinilala ang mga naaresto ng Bataan Provincial Police Office na sina alias Celso, 48 anyos at alias Bobby, 40 anyos na residente ang mga ito sa nabanggit na barangay. Nakumpiska sa kanila ang nasa 150 gramo na shabu na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 1,020,000 piso. Ang operasyon ay ikinasa ng magkasanib pwersa ng Maribeles Municipal Police Station, Provincial Police Drug Enforcement Unit at 2nd Provincial Mobile Force Company. Dinala ang mga naaresto sa Maribeles Municipal Police Station kasama ang mga ebidensyang nakumpiska at kakasuhan ngayong araw ng Lunes sa Provincial Prosecutor Office ng paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo,
Pilipino. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maya pa, makikayungan sa masuki natin dyan sa Pampanga. Ay, magandang umaga kay Congressman Dr. Plato ng Bulacan. At syempre kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor, ingat po kayo ha. Maaga din pong gumigising si Ambassador Harry Angping ng Maynila. Ambassador, ingat po kayo. Kumusta na ho kayo? Ha? At syempre sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng kapuluan, lalong-lalo na sa mga taga-Mexico, Pampanga. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez ang Pilipinas ang perpektong destinasyon ng mga dayuhang pamumuhunan dahil sa malakas na ekonomiya nito at mga reformang ipinatutupad para mas maging bukas ang ekonomiya. Kasamay na magandang samahan ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon kay Romualdez, ito ang dahilan kaya't matapos ang COVID pandemic, mabilis ding nakabawi ang ASEAN sa global economic, kabilang dito ang Pilipinas. Sinabi ni Speaker Romualdez na maasa siyang mananatili ang ASEAN bilang rehiyon na may pinakamabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo at magsisilbing malaking bahagi ng pag-angat ng Asia Pacific sa susunod na dekada. Ang House Speaker ang nanguna sa delegasyon ng Pilipinas sa 2024 World Economic Forum Annual Meeting. Isang motorcycle rider patay naman ang bumangga sa kasalubong na big bike sa Rosales, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanit si Kamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan, Freddy. Dead on the spot ang 26 anyos na motorcycle rider matapos itong bumangga sa kasalubong na big bike sa bayan ng Rosales. Sa ulat ni Rosales OIC Chief of Police Major Glenn Dulay, alas 9:45 ng gabi sa National Highway sa Barangay Tumana West, ang involved na motorsiklo isang Suzuki Rider 150 na minamaneho ni Redin David Velasco, 26 anyos, presidente ng Barangay Station District sa bayan ng Rosales, at BMW 1000cc na minamaneho naman ni Edgardo Bailon Jokno, 61 anyos, may asawa, seaman at residente ng Rizal Avenue, San Carlos City, Pangasinan. Sa investigasyon, tinatahak ng Suzuki Rider ang highway from east to west direction nang pumasok ito sa linya ng kasalubong na BMW dahilan ng kanilang salpukan kung saan tumilapon mula sa kanyang motorsiklo si Velasco, at dahil sa wala itong suot na helmet nang maganap ang aksidente, napuruhan ito sa ulo, sanhin ang agad niyang pagkamatay. Nadala pa ito sa paggamutan pero idineklarang dead on arrival ng mga doktor, habang si Jokno ay nananatili pa sa hospital at may iniindang back pain. Kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property ang kinakaharap ngayon ni Jokno. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Freddy. Samantala, 14 na leader ng NPA na neutralize ng Philippine Army sa Region 8. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Jimmy? Pumalo na sa 14 na mga leader ng UP Police Army ang na-neutralize sa Eastern Visayas na mga kasundaluhan. Ito ang sinabi ni 8th Infantry Division of Philippine Army CMO Officer Lieutenant Colonel Jumar Buban sa isang panayam. Ayon kay Lieutenant Colonel Buban, sa 14 na mga ANP na leader na sa listahan ito ng Army na may warrant of arrest na hinawakan ng mga otoridad. Sa kabuuan, 1,065 na NPA ang sumuko sa Eastern Visayas at naresto, kasama ng mga regular NPA members, Underground Movement Organization OGMO at Militia ng Bayan members. May mga leader din ng NPA nag-ooperate pa sa Samara wala sa listahan ng Philippine Army na kanilang tinatarget sa kasalukuyan. Wala sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jimmy. 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, baka may mga importante kayong lakad ha, pero wag natin kalimutan. Bigyan din ho ng proteksyon ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kapuso, kaabdo, kaaday. Kung saan man po ang lakad nila, pagbaunin ho sila ng family alcohol protection laban ho sa mikrobyo.
Dalawang formulation ng family alcohol na pwedeng pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oras sa buong kapuluan, 34, makalipas ang alas 4 ng umaga. Nang binabanggit namin ho sa inyo, may magbabalik simula ngayong Lunes. Ito na ang ating bagong mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Parang may nagsasayaw lang sa Coldplay. Ayan, ala pa akong clue may bibigay. Pero 2,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagan. 2,000 agad, siyempre. Para tayong PCSO, 500 million agad. Unang sultada. Para maraming mauto. Para maraming mauto. Para maraming babola. Maraming babola. Para marami ang, ayan, basta. Ayan, so 2,000 ang premyo ng ating mahiwagang tunog. Ayan, ang gagawin ho ninyo, ipadala lamang po inyong mga sagot sa 0919-282-6485. May tamang format ng pagtitext. Teka, mamaya, bigyan natin ho yung tamang format ng pagtitext. Nawawala eh. Mamaya, bibigay ho natin. Pero si Gladys Reyes, may tip pa. Hindi ho sa mahiwagang tunog, kundi paano tumagal ang pagsasama ng mag-asawa. Maganda umaga, Pilipinas! Yan naman ang chika ni Morley Alinio. Morley, good morning! Ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Gladys Reyes at ayon kay Gladys Reyes, hindi daw sila natutulog ng kanyang asawang si Christopher Rojas nang nagkakaroon sila ng problema. Mas madalas daw, ang pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa kanilang pamilya. Ayon kay Gladys, wala na raw siyang mahihiling pa bilang isang nanay, isang aktres at individual na tao dahil umano sa lahat ng mga bagay ay nasa kanya na. Isa lang daw ang tunay na dahilan kung bakit nabubuhay itong si Gladys Reyes sa mundo. Ito ay dahil sa napakagandang relasyon ng kanyang pamilya, partikular na napakabait niyang mga anak. Sa kabuuan, sinabi ni Gladys na tuloy-tuloy ang magandang blessings ng pagpasok sa kanila sa taon ng mga nagdaraan dahil patuloy na tumatawag siya sa poong may kapal. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Magandang umaga po sa mga taga Las Vegas, Nevada at mga taga San Diego, California. Salamat po sa inyong pagtutok. Ito na po yung ating tamang format ng pagteteksa para sa mahiwagang tunog. 2,000 ang naghihintay na premyo. Empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo yan sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Palaisipan naman kay Senator Amy Marcos ang dumaraming bilang ng mga nagwawagi sa Lotto Jackpot ng Philippine Charter Statistics Office. Kung dati sabi nila bibihiran tamaan ng kidlat. Pero ngayon ho, mas madalas pang tamaan ng kidlat ang tao kaysa tumama sa loto. Ngayon hindi. Linggo-linggo may nananalo. Yan ang PCSO. Ayon kay Senator Marcos, nakamit na yata ng Pilipinas ang Guinness World Record dahil tayo ang bansa na may pinakamaraming nanalo sa loto sa loob ng isang taon. Halos araw-araw niya may nananalo ng jackpot prize, kaya hindi niya malaman kung matutuwa, maiinis, matatakot sa naturang pangyayari. Binanggit pa ng Senador na naitala ng PCSO noong Oktubre ng 2023, umabot sa 433 individual ang nagwagi ng 236 million pesos sa 655 lottery.
Matatandang pinotakte ng PCSO ang PCSO ng pagbatikos matapos matuklasan ng netizens na nagpalabas ng edited photo ang Lotto 642 jackpot winner na naging viral. Inamin naman ang PCSO General Manager na si Mer Robles na edited ang nasabing larawan upang protektahan ang pagkakakilanlan ng bagong milyonaryo. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating ugok, ba't ka nagpalabas pa ng picture? Poprotektahan mo lang din pala pagkatapos magpapalabas kayo ng picture na edited. Tingnan mo, ang paniniwala tuloy ng mga tao, moro-moro talaga ang bulahan ng Lotto. Pumayag naman ang PCSO na isamite ang lahat ng pangalan ng Lotto winners sa executive session ng Kongreso kapag nakakuha na ng subpina. Ay, Diyos ko, ginoong buhay ito. Ang hindi pa ho na malinaw na ipapaliwanag ay yung pong nanalo ng 2 beses. Natatandaan nyo yung napakaraming nanalo? Isa ho doon, twice ho siyang pumusta sa iisang set ng mga numero. Kaya 2 ho ang cheque niya. Congratulations, PCSO ha. Ang galing-galing naman ninyo. Ang galing-galing ninyong mangloko. Pinasisibak na ng Ombudsman sa Commission on Higher Education Commissioner Jomar Clibre dahil sa nepotismo at grave misconduct. Nagugatan dismissal order sa mga reklamo ng umano'y pagre-rekomenda ni Libre na may talaga ang kanyang mga kaanak sa ilalim ng kanyang supervision. Pinakakansela na rin ng Ombudsman ang legibility ni Libre, pagbawi sa retirement benefits at pinatawan siya ng perpetual disqualification sa government service. Itinalaga na si Libre ng dating Pangulong Digong bilang CHED Commissioner noong 2022. Pero bago pala ito, nahatulan na rin siya ng Civil Service Commission Davao Region noong 2019, guilty sa grave misconduct, serious dishonesty, fabrication of official documents at conduct prejudicial to the best interest of service. Ombudsman, baka gusto ho ninyo idamay na rin ho itong mga nagsasamantala, ha? Ang dami hong mga nagsasamantala ngayon na mga nagpapa-appoint bilang mga konsultant, mga nagsipag-retire na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pagkatapos magpapa-appoint na konsultant. Okay lang ho naman yun. Kung talagang magaling, bakit naman hindi? Kaya lang ho nangyayari parang racket. Kasi sa batas ho, dapat 1 taon lang dapat ang extension. Kasi extension, lumalabas na extension ho yan ng service pagka ginawa kang konsultant. Aba yung ibang ginagawa pala, 10 months lang yung kontrata. Pagkatapos, after 2 months, papahinga lang, balik na naman. Ang problema ho, simple lang. Talagang magaling, di ba? Ala nga hong ginagawa itong mga konsultant na ito Ala hong ginagawa. Alam mo na yung ginagawa dahil mga bossing sila dati ng iba't ibang mga agencies na kanilang dating pinamumunuan. Aba, panay biyahe. Sila daw nagsasabi kung saan bibiyahe, kung siyempre sisingil lang per dime, di ba? At titibay ng pagmumukha ng mga ito. Uy, ibigay nyo na yun sa mga karapat-dapat. Parang sa Armed Forces of the Philippines, pagka-retired ka na, magre-retire ka na. Hindi, sa kanila iba. Tapos na yung tour of duty, nagpa-extend na ng 1 taon, humihirit pa ng panibagong may extension. Ombudsman, Civil Service Commission. Kaya pala ang dami-dami ho nating mga hindi na-hire. Dahil sa katerba yung mga konsultant. Di ba? Again, okay lang kung magaling. Pero, wag naman sigurong lalabagin ho yung batas. Pangalawa, eto ha, sangkaterba ho yung nakabiyahe. Meron pong isang agency ngayon ng Department of ng isang ahensya ng gobyerno. Muntik pa ako madulas. Pagkatagal-tagal nang nasa Amerika ba? Nasa Las Vegas daw, nag-attend ng isang event for electronic show. Dito nga sa Pilipinas, ang dami nyo hindi nare-resolba. Diretsoy na nga natin. Mga taga-DOST, mga Department of Science and Technology. Bakit naman pagkatagal-tagal? Sino bang sekretary ngayon ng DOST? Wala kasing ginagawa kaya hindi ho natin alam pangalan Di ba? Baka naman ho po pwedeng unahin ho ninyo yung mga local inventions dito. Di ba? Walang masama na tingin ho tayo ng mga technology sa ibang bansa. Pero, again, tingnan muna natin ang ating mga bakuran. Baka maraming magagaling dito Di ba? Baka may mas dapat tayong i-prioridad kesa bibiyahe tayo ng libre. Di ba? Mantakin nyo ang event Las Vegas. Ang mga ipinopost nilang picture nila sa social media, nasa California sila. Alam ko po pwedeng mabiyahe yun, di ba? Pero,
Nipisa naman ang muka. Huwag naman garapalan. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya tayo napupulaan sa TikTok ho. Mantakino nyo, may isang game show. Tinabi sino yung presidente ng bansa na biyahe ng biyahe. Diba? Matutuwa ka dahil sikat ang Pilipinas, kaya lang nakakabuisit. Insulto, dating Diba? Ganun ang aamo nyo. Susundan nyo pa, gagayahin nyo pa. Ay, naku naman. Pero sasabihin lang, niya. Ang tawag, the way to address daw yung mga ganyang kritisismo, Coldplay. Anong Coldplay? Deadma lang. Hanggang isang araw lang naman yan Ay, Diyos ko. Kaya ho tayo nagkakawin na reklamo kayo na reklamo. Sinasabi nyo, binubulsa ng mga politiko. Anong tawag nyo sa sarili nyo? Na inaabuso din ho ninyo ang pondo ng bayan. Di ba? Wala kayong pinag-iba. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pero mas nakakalungkot yung sinabi ng general manager ng PCSO na kahit mga empleyado ng PCSO pwedeng pumusta. Kaya naman pala. Congratulations sa mga taga-PCSO. Kaya naman pala nananalo. Kaya naman pala may nananalo. Ay, sus, may ginoong buhay talaga to. Siguro dapat panahon na para resolbahin na silipin natin niya. Ayan. Teka muna, meron pa pala dito ha. Sandali, doon sa mga nag-aabang tungkol sa ating issue tungkol doon sa mga striker. Eto lang po, baka makalimutan ko pa. Sandali ha. Meron ho isa pang issue Eto naman, DepEd. DepEd Caloocan. May mga reklamo yung mga teacher dyan sa Baisa High School. Pinipuwersa daw silang mag-attend ng outing. Okay lang daw sana kung libre. Hindi yung outing, mag-aambag-ambag sila. Sabi daw ng principal, pag hindi a-attend, absent sila. Kaya nagre-reklamo yung mga teacher dahil hindi naman daw requirement para ho sa kanila ang outing. At saka kung pupunta man sila, dapat seminar. Ang outing ho, dito ho sa director ho ng NCR, January 29. January 29, teka. Lunes yun Ba't kayo mag-outing? Tapos, anyway, ang eskwelahan, Baisa High School. Yan ho yung mga feedback na nakarating ho sa atin. Sandali po. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4, si Colonel Louis de Maala, ang spokesperson po ng Philippine Army. Kasama na natin. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga Sir Angelo at sa ating mga tagapanood. Ayan, thank you for joining us this morning. Kita naman yun. Kayo ho ba talagang pagkagising ganyan talaga, forma na kaagad na Colonel? O dahil dahil Lunes ngayon, meron tayong flag raising. So kailangan tayo oo nga, may flag raising. Anyway, Colonel, nabanggit ko kasi nung Friday, yung issue ho ng mga striker, Ito yung mga hina-hire. Actually, hindi sila hina-hire. Pinapapasok sa sa army, sa kampo, with the promise na kapag nagkaroon ng bakante, ng enlistment, kukunin sila. Feedback ko sa akin ng isang kaibigan kong retired colonel, sabi niya, hindi totoo, matagal ng practice yan. In fact, yung nga daw isang alam niyang kaso, yung 3 striker na kinuha, nakapagpagawa na ng bahay ng 2-story building yung opisyal na kumuha sa kanila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na-appoint, hindi pa rin naipapasok yung mga striker. Ang pakiusap ko lang naman, sana matingnan Colonel, kasi nga, parang feeling ko, parang hindi naman yata patas. Alilain mo, tapos yung mga magulang ng mga striker, sila yung nagpapadala ng pera sa kanila, ng pondo sa kanila. Ang alam ko, meron na ho yata kayong kautosan dito, Colonel. Yes, tama yun, Sir Angelo. Nakakatanggap nga tayo ng mga reports about sa mga ganyan na nagkakaroon ng striker, mayroon mga bata-bata system. So ang guidance ng ating Commanding General Philippine Army, si General Roy Galido, na talaga ayusin yung recruitment process ng armed forces, particularly yung Philippine Army. Ngayon, mayroon na tayo starting this year, magkakaroon na tayo ng 1 recruitment and 1 training concept
Ibig sabihin, iisa na lang yung magre-recruit at iisa na lang ang area kung saan sila ititrain. So meron tayong proseso na gagawin. Ito, ang purpose kasi nito na ginawa, ang purpose nitong programa na ito is talagang magkaroon tayo, makakapag-recruit tayo ng mga sundalo, future soldiers, na capable, qualified, at yung sistema ng ating procurement ng recruitment system is maging effective at efficient. Maiwasan natin itong mga mga problema na ito, yung mga issue na ito, at yung mga pag-i-exploit, pag-take advantage doon sa mga aplikante ng pagsusundalo. So kaya ito, nagkaroon tayo ng one recruitment and one training system na this year mag-i-effect, this year i-implement. Pero paano ho yun? Kasi alam naman natin yung deployment ng mga sundalo all over the country din. Ano ho? Hindi kaya mas mahirap yun kung isang lugar na lang ang magiging training center o by region magkakaroon? Mayon, iisa na lang talaga, no? Pero yung pagpoproseso, una-una, lahat pa rin naman ng lugar, sa lahat pa rin ng region ng Pilipinas, manggagaling yung mga aplikante. So sa kanya-kanya magre-register sila. For example, yung galing Region 11, magre-register online through the website ng Army Personnel Management Center at ipoprogram sila ngayon ng APMC. Para maiwasan na magtambay sila, tumambay sila doon sa mga kampo, ipapatawag na lang sila ng APMC during the medical, yung processing and selection phase na. Sagot na Philippine Army yung kanilang board and lodging at pagkain during the 1-week processing period. So para hindi na, kumbaga, mag-register sila, pag nakapasok, pag natanggap yung kanilang registration ng Army Personnel Management Center, i-schedule na sila for the examination ng AFP aptitude test. Okay. So, papuntahin sila sa isa sa Visayas, sa Mindanao at isa dito sa Luzon na mga testing centers. And then, kapag pumasa sila doon sa APSAT na tinatawag, saka na sila ngayon ipapatawag ng APMC sa dito, sa meron din sa 2ID, sa 4ID at sa 3rd ID para mag-process, initial screening process. So sagot lahat ng Philippine Army yung gagastusin nila doon, pati yung board and lodging. And then babalik sila sa kanilang mga lugar at ipapatawag na lang ulit for the final deliberation at tuloy-tuloy na yon for the CS training. Parang sa officer na rin. Di ba sa officer ninyo, Colonel, ganun yung process? Centralize ang recruitment? Tama yun. Centralize ang recruitment pero ang deployment later on kapag graduate nila is either babalik sila dun sa kanilang mga lugar dahil sinusunod pa rin naman natin yung regionalization para mas effective pa rin sila, or kung gusto nilang malipat sa ibang lugar, pwede rin yun. Depende sa magiging selection nila later on kapag gumraduate na sila. So, anong minimum requirement for them to take the APSAT? Initially, dapat pasok sila sa age, no? Anong ilang taon ba? 17 to 27 years old. Okay. Dapat nandoon yung edad nila. At least meron silang 72 units sa K-12 and college graduate. Kumbaga, ko lang. Dapat K-12 graduate sila. So pwedeng meron sila at least 72 units sa kanilang college, okay, or pwede rin college graduate. Okay. TESDA. Equivalent ba ng nung 72 units yung TESDA certification? Colonel? Yes, equivalent part of the naman yun. Papasok siya doon sa kanilang vocational training, which is depende sa magiging requirements. So kasi ang recruitment system ngayon ng Philippine Army is skills-based at titinitingnan natin yung requirement ng Philippine Army at doon tayo ngayon kukuha ng mga possible applicants. Colonel Louie, siguro just for the record, ilan bang hinahanap ho ninyo ngayon? Gaano karami?
sa ngayong taon, magre-recruit tayo ng 4,029 candidates, applicants. 4,029. This will be staggered basis. So every quarter kasi magkaroon tayo ng 4 na training cycle for this year. So in every class, magkakaroon tayo ng 800 students that will be trained sa Tarlac, sa Training and Doctrine Command. Ano yun? Babae at lalaki na yun 4,000 plus? Yes, babae lalaki na yun. Doon na natin siya kukunin. Depende na lang kung ilang percentage later on sa selection, kung ilang percentage doon ang kukunin na babae. Depende na rin sa requirement ng Philippine Army at depende na rin doon sa sinasaad ng ating batas na equal opportunity for the female candidates. Oo. Magkano ho ba ang entry level ho? Pag pumasok ka, pagka-trainee ka na, may sweldo na ho yun? Yes, meron na po sweldo yun. Tuloy-tuloy na once na, pero ang magiging sweldo nila is in between, kumbaga hindi pa rin sila lalagpas doon sa private na sweldo. Ang category kasi nila is candidate soldiers, so meron lang silang nasa 20 to 26,000 na sweldo monthly. Malaki na rin pala kahit trainee. Tapos pagka naging na-enlist sila as private, mas tataas na yung sweldo nila as a regular member of the Philippine Army na. Magkano yun, Colonel? Nasa 37,000 na yung base pay ng mga privates ngayon. Ganun kataas na pala ngayon. Tapos meron pang mga hazard pay, tapos meron pang, siguro pagdating ng panahon, di ba, meron na rin kayong may mga housing program na rin para sa mga kawal natin. Galing. Yes, tama yun. Kompleto na rin yung programa, pati yung mga additional allowances. Depende na rin kung saan sila ma-assign at kung additional, kung meron silang specialized training, meron pa mga hazard pay na pwedeng maibigay sa kanila. Oo. Colonel, so anong mangyayari ngayon doon sa mga tagal ng nag-striker? Siyempre, 2-3 taon din ho silang nag-intay. Will they be given some leeway pagdating ho sa enlistment? Ngayon kasi hindi natin i-consider kahit na matagal na sila nag-antay kasi meron na tayong proseso. Kinakailangan nilang mag-register sa Army Personnel Management Center para sa kanilang pre-screening. So, the Army Personnel Management Center dito sa Headquarters Philippine Army sa Fort Bonifacio ang magdi-determine ngayon. So, hindi na po pwede yung galing division headquarters doon sa mga regions na sila yung pipili. The Philippine Army now will be the one to select applicants based on the skill sets needed by the organization. Tsaka parang nga naman walang palakasan, At tsaka maiwasan nga yung, tama yun, sir, para maiwasan yung bata-bata system. Di ba? Kasi, siyempre, beholden doon kay officer, pagdating ng panahon, kung ano-anong iutos sa kanya, susundin. Di ba? Kasi nga, tumatalo ng utang na loob. Oo. So, ngayon lang yan mag-uumpisa. Ongoing na. Na tayo ng professional army. So, kailangan na natin talaga na i-select ng mabuti yung mga aplikante natin. Naging problema yan kasi kung tiningnan ng Philippine Army din yung naging problema. Before, kung sino yung mga naging kumbaga napapaloob dun sa mga bata-bata system, yung may mga backer before nung mga unang taon. Sila pa yung mga unang nagkaroon ng kaso sa Philippine Army. Kaya nga inaayos na natin kasi kumbaga umasa sila doon sa kanilang backer, naging malakas yung loob nila dahil may sasalo sa kanila. So sila pa yung mga unang naging problema ng Philippine Army. Kaya ngayon inaayos unti-unti na din inaayos yung recruitment process ng Philippine Army na talagang matatawag na natin yung ating Philippine Army is a modern and professional organization. Ayun, maraming salamat po, Colonel, for addressing this concern. So, doon ho sa mga, kasi may nakausap ako nitong weekend na mag-a-apply pa daw na na striker. Sabi ko mukhang wag na dahil may nanggogoyo lang sa inyo. Ano yung pwede ba ninyo i-disclose yung yung website na pwedeng puntahan ng mga mag-a-apply? Yes, yung
website is yung jointhearmy.com, which is puntahan lang nila yung meron yan sa Facebook, yung Army Personnel Management Recruitment Center, yung jointhearmy.com. Jointhearmy.com. Yes, yun yung pupuntahan nila para makapag-register sila online. From there, yung magiging possible applicants doon na kukunin doon sa mga successful registrants na sa online na yon. Ayun, okay. Colonel, siguro next time naman, kasi for sure pagkatapos nating mag-usap dito, yung mga kapgo naman, malamang magsitawag din, magsipag-text din. Matagal na nilang concern yun eh. Sino bang nagmamanage talaga ng kapgo, Colonel? Ang Armed Forces o yung mga LGU? Is the Philippine Army. Okay. The Philippine Army is the one managing the CAA. Okay. Yung mga kapgo natin. Iba pa yan doon sa provincial force ng security force ng mga province. O sila din yun, pareho din yun. Kasi yung mga KAFGO natin is under OPCON sila, operational control sila ng mga infantry divisions natin deployed sa mga barangays. So basically, the KAFGO is controlled by the Philippine Army. Okay. Sige. Anyway, Colonel, sa susunod na pagkakataon, siguro schedule ko rin sa inyo yung discussion about the KAFGO. Kunin ko na rin yung mga concerns nila bago ko kayo tawagan uli at para ma-advise naman namin kung ano yung mga pag-uusapan. Hindi naman patas yung bigla nating tatanungin si Colonel ng mga pambulagang tanong dyan. Unfair naman ho yun. Colonel, thank you ha. Maraming salamat. Ingat po kayo. Yes. Apo. Thank you po. Okay, maraming salamat. Si Colonel Louie Di Maala, ang spokesperson po ng Philippine Army. Ayan. O, doon ho sa mga kapgo, paki-text nyo nga uli ho yung mga concerns ninyo at mamaya schedule tayo ng panibagong panayam kay Colonel Louie Di Maala. At doon ho sa mga na-hire na mga striker ha. O, ang gagawin ho ninyo, mag-register na ho kayo doon sa jointhearmy.com. Ayan. Wag na ho kayong nagpapabola kay Sarge o kaya kay kung sino-sino yung mga nang-uuto ho sa inyo na magdala ka lang ng manok dito linggo-linggo. Ayos, private ka na pagdating. Yung iba kawawa naman eh. Kinikwento nga ni Colonel Samsagon sabi niya yung tatlong kakilala niya nga daw nakapagpatayo na nagawa ng ginawang chimoy nung official ginawang laborer na itayo na yung 2-story building na bahay. At ang malungkot pa, ultimo daw underwear ng asawa nung nag-recruit sa kanila pinalalabhan. Tibay din ha. Kaya nga sabi ni Colonel Louie Di Maala, ang instruction ni General Galido, itigil na yung mga striker na yan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay naman, mabuti sana kung lahat ho ng mga LGU, katulad ho nitong dito ho sa Quezon, sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magdaniyog na dati umaasa sa Copra, ngayon mga MSMEs na, meron ho silang mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate available. Pwede ho kayo mag-text sa 0919-095-5935. Alamin ho ninyo kung ano yung mga variants na available. Pero pwede nyo na rin check online sa tangerinechocolate.ph. Yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya eventually, nakapagpuproduce sila ng magandang kalidad ho ng cacao beans. At yun naman ang pinaprocess para maging tangerine chocolate. World class ho ang dating, ang lasa at saka yung pong packaging, kaya hindi ho kayo magdadalawang isip na ipangregalo ho yan kahit ito sa mga mahal sa buhay ho ninyo sa abroad. 0919-095-5935, dyan po ninyo i-check kung ano ho yung mga available na variants para po sa inyong pangregalo. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang 5. Champion! Huyan sa tayo ay may magandang tulog. Pagka may magandang tulog, magandang gising. Yan po ang binibigay ho sa ating isa lang ho sa mga benepisyo ng Ulta Bio. Ulta Bio, hindi Ultra. Ulta Bio, ULTABIO, Ulta
Bayo. Ayan po ang biyayang binibigay, isa ho sa mga benepisyo ng Ulta Bayo. Nagkakaroon tayo ng magandang tulog. Ang postbiotic po ay technology na dinevelop po ng mga Hapon para i-boost ang ating immune system at at the same time magkaroon ho tayo ng magandang tulog. Lalo na ho yung tulog. Napakalaga ho ng tulog Dahil yun pala nag-a-address sa mga sakit na stress at saka yung depression at iba pa hong mga problema ang kaakibat po ng kakulangan ng tulog o labis na puyat. Available sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Diyan ho kayo mag-text kung kayo may mga concerns, kung may mga katanungan ho kayo tungkol sa Ulta Bayo. Pero yan din po ay pwede bilhin ho ninyo online sa Lazada at Shopee. Available din po sa Mercury Drug Stores, sa Amesco Drug, diyan po sa Davao at Cotabato, gayon din po sa Joan's Pharmacy sa Zamboanga at Pasmed Pharmacy diyan po naman sa Los Baños, Laguna. Ayan. Kaya sa mga suki ho natin, kung gusto ho natin na magkaroon ng magandang tulog, magkaroon ng magandang gising, mag-Ulta Bayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Maganda umaga, Pilipinas! Number 2,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Para mag-uumpisa pa lang ang concert ng Coldplay Kaya lang wala yung tunog ng helicopter po yun. May manunood darating. May dumating na manunood. Yan. Oy, eto. Ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line. Gamit po naman ang inyong mobile number. Ayan. Pero eto, para ka na rin tumama ho sa loto at saka sa mahiwagang tunog nito Mantakin ho ninyo pag kayo ho ay nagpa-reserve sa Westchester Realty na nag-o-offer po ng pinakamurang ready for occupancy unit at may easiest term, 5% down payment, pagkatapos pwede pang gibs. Ayan may chance ka pang manalo ng 342 sa isang Asian destination. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ready for occupancy lang ho ang yung mga units ho nila at mantakin ho ninyo pagkatapos po ng 7 araw take out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Kaya ano pang iniintay po ninyo Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kapag sinuwerte ho kayo, bibigyan ho kayo ng dart pagkatapos yun ang gagamitin ho ninyo tutumbukin nyo ngayon kung anong Asian destination na gusto nyo. Thailand, Taiwan, Singapore, may Japan pa yata Ayan, so punta na ho habol na habang may mga units pang natitira dito po sa inaalok na proyekto ho ng mga RFO units ng Westchester Realty. Plus may mga chance pang manalo ka ng cash prizes. Kompleto ho ito ng mga amenities. Napakalapit lamang sa City Hall, sa eskwelahan, sa palengke, sa mga grocery stores, at may sarili pang gym. At magaganda ho yung mga makakasama ho ninyo sa mga gym. Yun na yung bonus, Leo. Maganda umaga, Pilipinas! 5:13. Alas 5:15 ang oras sa buong Kapuluan. Teka muna, baka makalimutan ko. Batiin ko ng happy birthday ang ating kaibigang doktora, si Doktora Jessica D. ng Ideal Vision. Ayan, kaya naman pala gumaganda lalo si Doktora Jessica D at lumilinaw ang mata because of the loving family. Dr. Jessica D, happy birthday. At nag-birthday din itong weekend ang ating kaibigang si Ryan Pakpako dyan po sa House of Representatives. Ryan, happy birthday. Pagaling ka Birthday wish ni Annabel Rama kay Richard Gutierrez, babaeng mag-aalaga sa kanya habang buhay. Aba talaga. Mukhang tunildo ka na talaga yung kay Sarah, Hindi Sarah Hieronimo, Sarah Labati. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Hindi pa rin nagsasalita ang estranged couple na sina Richard Gutierrez at Sara Labati tungkol sa mainit pa ring isyong hiwalayan. Pero nakukumpirma naman dahil sa mga pahayag ng ina ni Richard na si Annabel Rama. Kamakailan lang ay isinulat ng publicist nila si June Laling kung ano ang birthday wish ni Bisaya sa kanyang anak na si Richard. Si Richard at ang kakambal niyang si Raymond ay nagdiwang ng kanilang kaarawan kahapon, linggo, bali 40 years old na sila. Pero ang isinulat na lang ay ang birthday wish ni Annabel Rama para kay Richard. Ang sabi nito, ang birthday wish ko kay Chard ay good health, na ilayo siya sa mga disgrasya, makahanap ng lifetime partner na mag-take care sa kanya sa lahat, katulad ng ginawa ko kay Eduardo, babaeng hindi na tumitingin sa iba. Iyan ang dasal ko kanina kay Santo Niño. Tuloy-tuloy pa rin ang magandang career niya, mabigyan siya palagi ng good projects ng ABS-CBN. End of quote. Samantala, nabanggit naman ni Sara Labati sa isang interview na okay raw sila ni Richard. Hanggang doon na lang muna at wala pa siyang karagdagang pahayag. At wala siyang ipinost na binati ang aktor sa kanyang kaarawan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Thank you, Gorgie. Dagdag na pamumuhunan at mapapasukan trabaho ang layunin ang magpunta si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ang kanyang delegasyon sa 2024 World Economic Forum sa Davao, Switzerland dahil sunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matagumpay na pinakita ni Speaker Romualdez sa mga foreign investor na dumalo sa WEF kung bakit ang Pilipinas ang siyang dapat na puntahan para mamuhunan. Sinabi ng Speaker na sa mga foreign investors na ngayon ang tamang panahon upang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas at ibinida rin ito ang bagong tayong Maharlika Investment Fund na siyang pupunto sa mga malalaking proyekto na kinakailangan ng bansa. Sinabi pa ng Speaker na pinatunayan ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa na epektibo ang mga pagbabagong ginagawa ng administrasyon na tinaasahang patuloy na uunlad ang Pilipinas. In-house survey naman isinagawa sa Kamara para malaman ang sentimiento ng mga empleyado at mga opisyal, mga congressional staff sa planong ilipat sa BGC ang Kamara. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regunan, Aris 12, Manang Milky. Nagsagawa ng survey ang Kamara sa mga empleyado nito kaugnay ng panukalang ilipat sa Bonifacio Global City sa Taguig ang gusali nito. Isang memorandum ang inilabas ng tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco noong nakaraang linggo para sa survey. Ang kay Velasco, layunin nito na ipatupad ang transparency at malaman ang sentimiento ng kanilang mga empleyado. Nakasaad sa memorandum ni Velasco na makakuha ng feedback mula sa mga opisyal, empleyado at congressional staff sa mungkahing relocation sa BGC. Ang deadline ng pagsagot sa online survey form ay noong January 20. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang resulta ng survey. Matatandaan bago natapos ang 2023, pinagtibay ng Kamara ang isang resolusyon para pag-aralan ng panukalang ilipat ang gusali ng Kamara malapit sa bagong gusali ng Senado sa Taguig. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 5:19 ang oras sa buong kapuluan. Para sa mga may lakad, dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, sa hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Wrapping Compound Improved Alcohol, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Wrapping Alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Wrapping Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rally na inihahanda ng Malacanang para sa Pangulong BBM, kinastigo naman ni Senator Amy Marcos. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond. Ikinagulat ni Senador Amy Marcos ang inihahandang malaki ang pagtitipon ng Malacanang sa January 28. Tinawag niya itong BBM Loyalty Rally na hindi naman kailangan sa ngayon. Mismo mga opisyal umano ng gobyerno ang nagbibigay ng imbitasyon. Unang target na kailangan dumalo ay mga empleyado ng gobyerno na bibigyan ng transportation at food allowance. Para kay Senador Amy, nagpapakita ito na insecure sila kahit wala namang banta sa gobyerno.
Hindi umano nagustuhan ng senador na gagamitin ang hakot system para lang ipakita na may suporta sila sa Pangulo. Kaya't sa kabila ng imbitasyon ay hindi ito dadalo sa ipinapatawag na malaking rally sa January 28. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadbaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, Pangulong BBM iniutos naman ang pag-institutionalize sa pag-abot program ng DSWD para alisin yung mga palaboy sa mga lansangan. Naku, tama ho ito, ha? Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let. Naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order No. 52 para gawing pangmatagalan at palawakin pa ang pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development. Layo ng programa na alisin sa lansangan ang mga palaboy at iba pang mahihirap na walang matirhan. Ayon sa Pangulo, ang pag-abot program ay magsisilbing daan sa paghahatid ng mga serbisyo sa vulnerable at disadvantaged na mga bata, individual at pamilyang nakatira sa mga kalye. Bukod sa transportasyon o relokasyon at tulong pinansyal, kabilang rin sa ipinagkakaloob ng ahensya sa ilalim ng programa ang pagkain, pansamantalang matutuluyan, livelihood assistance at employment assistance. Sa ilalim ng EO, lilikha ng Interagency Committee para matiyak na makakamit at makukumpleto ang mga aktibidad ng iba't ibang ahensya na magiging parte ng programa. Magsisilbing chairman ng komite ang DSWD Secretary katuwang ang kalihim ng Department of Interior and Local Government bilang vice chairman. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Pero wag ho kayo mag-alala, yung mga palaboy, hindi lang naman ho sa Pilipinas eh. Doon ho sa Amerika, dahil ho sa sobrang lamig, ang dami hong mga nangamatay na mga homeless. Arestado naman ang isang chef sa Malate, Maynila matapos mahulihan ng marijuana. Kinilala ang suspect na si April Manapol, 31. Unang hinuli dahil sa alarm and scandal sa Mercedes Street. Ayon kay Police Corporal Larry Lumakad ng Malate Police. Hinuli si Manapol matapos na isumbong ng mga opisyal ng barangay dahil sa kanyang pagwawala ng babato pa ng mga dumaraan. Dito na-discover mula kay Manapol ang 14 na gramo ng marijuana na may street value na 1,680. Bunsod nito, kakasuhan si Manapol ng paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Alarm and Scandal. Sinibak na sa serbisyo ang 4 na pulis na sangkot sa pagdanakaw ng 2.1 million pesos sa isang negosyante sa Zamboanga City noong November 2023. Ayon kay Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, napatunayang guilty ang 4 sa kasong grave misconduct dahil sa pagdanakaw nila sa bahay ng negosyanteng si Al Gabid Umabong Abdul sa barangay Tituan. Lumilitaw na pinasok ng mga ito ang bahay ng biktima sa pamamagitan ng pekeng warrant of arrest laban sa ama ni Abdul at nagpakilalang miyembro ng Regional Special Operations Group. Matapos pasukin ang bahay, dito na diskubre ni Abdul ang sari-saring mobile phones na kanyang ipinagbibili ang nawawala na. Bukod pa sa malaking halaga ng cash. Ang mga nasibak na pulis ay sina Lieutenant Ariel Hulatoria, Staff Master Sergeant Al-Jahir Inawat, Staff Sergeant Edsel Nicolas at Patrolman Ryan Apostol. Lalaking wanted naman sa drug case sa Caloocan, na-aresto din. Detalye naman mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Teka. Edwin, pakiayos muna yung linya ni Edwin at pupugak-bugak. Ano? Nauwi naman sa minitang pagtatalo ang paninita ng MMDA traffic enforcers sa isang airport police na nahuling gumagamit ng EDSA bus lane kahapon ng hapon. Sa isang video na nakuha na ng MMDA enforcer, makikitang galit na galit ang miyembro ng airport police. Nang masita dahil sa paglabag sa paggamit ng EDSA bus lane, tumanggi pa itong magbigay ng kanyang driver's license at tinangkang agawin ang cellphone ng enforcer na nagdulot ng kaguluhan. Ayon sa Special Action ng Intelligence Committee for Transportation, miyembro ng Airport Police ang naturang lalaki na nagpakilalang empleyado nga din ng DOTR. Sa resolusyong pinagtibay ng Metro Manila Council, itinas nito ang multa sa mga lumalabag na pampubliko at primadong sasakyan na gumagamit ng exclusive city bus lane o yung bus carousel lane sa kahabaan ng EDSA.
Sa unang paglabag, 5,000 pesos ng multa. Pangalawang paglabag, 10,000 kasamang isang buwang suspension ng lisensya sa pagmamaneho. Ikatlong paglabag naman, 20,000 pesos kasamang isang taong suspension ng driver's license. Ating ikaapat na paglabag, 30,000 pesos at pagbawi na sa kanyang lisensyang makapagmaneho. Ayun. Uy, pero congratulate muna natin ang MMDA, ha? At least number 1 tayo sa talaan ng mga pinakamatinding traffic sa buong mundo. Galit na galit ang MMDA. Sabi nila, bakit kami nangunguna sa listahan? Hindi naman siguro tama yan, ano ha? Na manguna sa listahan ang National Capital Region, sa listahan ng mga tawag dito, matindi ang problema sa traffic. 2023 world's worst traffic in Metro Manila. Pero 2023 yan eh. 2024 na ngayon. Kaya may mga improvement na kayo naman. Oh. Balikan muna natin si Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag po ni Jel. Di na nakapalagpa yung lalaki suspect sa umano'y sangkot sa mga illegal na droga. Makarang arestuhin ng Caloocan na pulis dahil sa kanyang pagtatago sa batas at pag-iwas sa korte. Ayon dito kay Police Colonel Robert Lacuesta, hindi sinisipot ng suspect yung kasong kinakasangkutan at tuluyan pa itong nagtago sa batas. Sa bisa ng inisyong warrant of arrest ni Judge Rodrigo Flores Pascua Jr. na RTC Branch 122 sa Caloocan ay persahan itong inaristo. Makarang mahanap kung saan ay natundon ito sa Abis Compound sa Barangay 5 sa lungsod ng Caloocan. Wala pa rin sa kauna sa Pilipinas, di sa rin sa Kusanes 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Hinarang naman ang Bureau of Immigration pampasok ng bansa ang 2 Amerikanong sex offender. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tancinco, pagbaba pa lamang ng mga dayuhan sa NAIA, agad na itong pinabalik ng immigration sa kanilang bansa at inilagay sa blacklist. Nakilala ang 2 convicted sex offender na sina Joseph Sami Salah at Eduardo Ison Balinbin, 72 years old itong huli. Sinabi ni Tancinco na hindi niya hayaang maging sex tourism hub ang Pilipinas. Alas 5:28 na oras sa buong kapuluan. Ayan, maganda ng gising ho ninyo. Dapat nakasmile anuman hong problema ang kinakaharap natin. Harapin natin ng matatag at may ngiti para magandang ating araw. Dapat po kasi nag-uultabayo tayo. Ano ba ang ultabayo? Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay tumutulong para mag-boost ang ating immune system at tumutulong po para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, maganda din po ang ating gising. Ayan. Pagka magandang gising, siyempre, di ba? Kondisyon ka na humarap sa mga pagsubok ng buhay. At the same time, malalabanan po natin ang iba't ibang masakit na dala po ng puyat, stress at depression. Ayan, ha? Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Pwede rin ho sa Mercury Drug Stores, sa Mesco Drug sa Davao sa Cotabato. Kung wala pa rin ho kayong makita sa mga Mercury Drug sa inyong lugar, punta ho kayo sa John's Pharmacy sa Zamboanga at Pasmed Pharmacy dyan po naman sa Laguna. Ayan, pero available po ngayon yan sa lahat ng Mercury Drug Stores. Ayan, ngayon, kung meron ho kayong mga katanungan pa, mga concerns ho ninyo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580 at may nakastambay diyang medical expert na magbibigay ho sa inyo ng mga payo o mga rekomendasyon kaugnay po ng inyong mga nararamdaman. Libreng konsultasyon po yan. Ultabayo, hindi ho ultra, Ultabayo. ULTABIO. Yan po ang tamang spelling. Okay? So, ulitin ho natin. 0917-110-6580. Diyan ho kayo mag-text ng inyo pong mga concern. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho sa mga nakatutok sa atin dyan sa New York, Cubao, Quezon City. Lalong-lalo na dyan sa mga nakatira sa may Cambridge Street. Alas 5:30. Champion! Nating kalimutan. Baka pwede ho ninyong isaalang-alang ang pagbibigay po ng tangerine chocolate sa inyong mga mahal sa buhay. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung mga magniniyog na dati umaasa sa kompra, mga MSMEs na matapos yung hakutin ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting na material ng mga kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang produktong tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935.
O dili kaya check ho ninyo yung mga variants ng tangerine chocolate sa tangerinechocolate.ph. May higit 10 variants po yan. Ano, ha? At yung mga raw materials na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kanyang kapwa Pilipino? Tangkilikin natin ang gawang atin. Tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. Si Ka-Obet Padrina mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Ka-Obet, good morning. Magandang umaga po Sir Angel, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon wala tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala ding low pressure area. Kaya hanggang sa, at least for this week, maliit pa rin dyan sa magkaroon tayo ng bagyo. Pero posible pa rin yung mga mahihinang pag-ulan dulot ng amihan, partikular na sa Cagayan Province kasama yung Babuyan Islands, gayon din sa Apayao at sa Batanes. Sa nalalabing bahagi naman ng Cagayan Valley Region at Cordillera kasama ang Ilocos Region, Central Luzon, Kamaynilan, Calabarzon. So, malaking bahagi ng Luzon patuloy na makararanas ng epekto ng Northeast Monsoon kaya posible yung mga isolated light rains. Habang sa nalabing bahagi ng bansa, mga thunderstorms o at mga rain showers naman ang maaaring maranasan na kung minsan maaari hong magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa kagaya ng naranasan din dito sa may bahagi ng Mindanao. Sa ngayon naman ay may nakataas pa rin tayong gale warning. Sir Angel, delikado pa rin maglayag yung mga sasakyang pandagat maliliit ng mga bangka sa mga baybayin ng Northern Luzon, so yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Batanes kasama Babuyan Island. So iwasan mo ng pumalaot dahil magiging maalin yung karagatan sa bahaging yun ng ating bansa. Okay. At ang agwat ng temperatura natin dito sa Kamaynilaan nasa 24 to 30 degrees Celsius. Posibleng manatili ho sa ganyang temperatura or bababa pa dahil this week posibleng medyo lumakas ulit yung amihan. Baguio? Sa Baguio po, yung agwat ng temperatura natin nasa 15 to 23, pero pwedeng bumaba pa yung 15 degrees. Sa Tagaytay? Sa Tagaytay naman ay nasa 21 to 28 degrees Celsius. Davao? At sa Davao, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Mainit. Cebu? At sa Cebu ho, nasa 25 to 30 degrees Celsius. Mainit din. Bali, tapos na yung ano nila. Dinagyang. Sinulog pala. Sinulog. Dinagyang pala sa Iloilo yun. Ati-atihan naman dyan ho sa Kalibo, Aklan. Ayan. Yes, okay. Ka-Obet, maraming salamat ha. Thank you. Maraming salamat po, Sir Angel. Si Ka-Obet Madrina mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Umakyat na sa lamin ni mga katao ang napaulat na namatay naman sa malawakang pagbahat landslide sa Davao Region. Ayon sa NDRRMC, nadagdagan ng isa ang 12 death toll sa pagguho ng lupa sa Mungkayo at Maragusan sa Davao de Oro. Habang 2 naman ang nasawi sa Davao City. May 5 nasugatan din epekto naman ng shear line sa Davao Region. Halos 350,000 ang mga individual ang apektado ng malakas na mga pagulan sa Davao Region. 3,600 na pamilya sa mga ito ang napilitang lumikas. Nagtungo na si Vice President Sara Duterte sa burol ng mga nasawi sa landslide sa Mungkayo, Davao de Oro. Personal na nagpaabot ng pakikiramay ang Vice Presidente sa mga naulilan ng mga biktima, partikular na sa pamilya Gumatin. Kasi 8 miyembro po ng pamilya ang nabaon sa pagguho ng lupa. Nagpaabot ang Vice Presidente ng tulong pinansyal at 12 sako ng bigas sa pamilya ng mga namatay dahil sa trahedya. Nangako rin ng ayuda sa libu-libong pamilya ang apektado ng pagbahat landslide sa Davao Region. Alam po ninyo, yung mga pagbaha na yan sa Davao Region magpapatuloy. Magpapatuloy din po yung banta sa panganib ng mga landslide sa ating pong mga mahal sa buhay. Mga pagbaha. Kasi po, kinalbo nyo na ho ng husto ang Mount Apo. Ano magiging protection ho ng mga naninirahan downstream? Kalbo yung bundok eh. Tuloy-tuloy ho yung puputol ho ng puno doon eh. Ginagawang sangigan. Yung mga nagninegosyo doon eh, hindi nga nagbabayad ng buwis eh. Kinukonsinti ho ng mga LGU. Tumutol ang isang mambabata sa panukala ng Department of Education na ibalik ang dating school calendar sa Hunyo hanggang sa Marso. Ayon kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, hindi makabubuti sa mga estudyante ang June-March calendar dahil nakapaloob sa mga buwang ito ang panahon ng tag-ulan. Sinabi pa ni Rodriguez, mas mainam na panatilihin ang kasalukuyang August to May na school calendar dahil tugma ito sa kalendaryo ng mga paaralan sa ibang bansa. Iginit pa ng mababata sa pagtuunan na lamang ng pansin ang pagsasaayos ng sistema ng edukasyon, huwag nang galawin ang school calendar ng DepEd.
Muling pag-aaralan naman ng Department of Health ang guidelines sa stem cell treatment habang plano rin ang ahensya na i-update o repasuhin ang ilang probisyon nito. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kabilang sa kanilang sisilipin ay ang guidelines sa accreditation at licensing ng stem cell treatment facilities. Line anya ng pagsusuri sa polisiya ng stem cell na matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente. Ginawa ni Herbosa ang pahayag kasunod ng pagkamatay ng isang 39 anyos na ginang sa Quezon City na sumailalim sa stem cell therapy. 6 na medical facilities pa lamang sa bansa ang binigyan ng accreditation ng Department of Health sa pagsasagawa ng stem cell therapy dito sa bansa. Namataan naman ang halos 27 barko ng China sa West Philippine Sea ilang araw nung makalipas ang napagkasundoang pag-de-escalate ng tensyon sa lugar. Ayon sa US Air Force Colonel na si Raymond Powell, posibleng rotation ito ng mga militia ship na matagal nang nakastasyon sa lugar. Batay sa report, 27 sa yung tinatawag na Qiongxia-yu ships o maritime militia vessels ng China ang nakita sa bandang silangan ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Isa ang Qiongxia ships sa madalas na kasama ng China Coast Guard sa mga operasyon ito sa pagsakop sa West Philippine Sea. 41 na makalipas ang alas 5 ng umaga para hindi tayo natatraffic. Lalong-lalo na dyan sa Central Luzon. Ang pinakamaganda, bili tayo ng bahay na ang eskwelahan na sa loob na mismo ng subdivision. Para itong ready for occupancy unit ng Westchester Realty. Dyan po sa Severa Mabalacat, Severa Bacolod at saka Samira. Pinakamura na po ito na RFO unit sa buong housing industry with easiest term. 5% down payment, pwede pang gives. Saan ka? Diba? Tapos nandyan sa loob mismo ng subdivision, ang eskwelahan, ang palengke, ang simbahan, ang munisipyo. Kaya ano pang iniintay po ninyo? To pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At pagka kayo ho'y sinuwerte pa, yung dart na ibibigay ho sa inyo, pag bumagsak ho yan sa isang lugar na gusto ho ninyong mapuntahan, Asian Destination Trip for 2. Bakita ho ninyo. Pwede ho kayong pumunta ng Japan. O hay ko sa mga suki natin dyan ho sa Japan. Pwede po sa Thailand. Pwede po sa Taiwan. Pwede po sa Hong Kong. At pwede din po sa Singapore. Ayan Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Okay, ang gagawin ho natin, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Investigasyon sa suspended CHED Commissioner na si Aldrin Darilag ipinagutos na ni Chair Popoy de Vera. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa Richmay. Bal? Good morning, Kuya Angel. Nagsasagawa na ng internal investigation ng Commission on Higher Education laban kay suspended CHED Commissioner Aldrin Darilag. Ito'y kasunod ng atas ng Office of the President na magsagawa ng fact-finding investigation kay Darilag na magagamit sa formal na pagsasampa ng kaso laban sa opisyal. 7 araw na suspendido si Commissioner Darilag dahil sa mga kasong grave misconduct, neglect in the performance of duty at abuse of authority. Ayon kay CHED Chairman Popoy de Vera, seryoso at patas nilang itatrato ang kaso ni Darilag. Bagamat walang direktang binanggit ang CHED kung anong detalye sa pagkakasuspindi kay Darilag, pero sa budget hearing ng CHED noong Oktubre ay kinumpirma ni Chairman de Vera na mayroon silang 2 commissioner na nagsasagawa ng board meeting na masyadong magastos at ipinasasagot sa hawak nilang mga SUCs o State College and Universities. Itong nakalipas na linggo ay una nang dinismiss ng Ombudsman sa serbisyo ang isa pang commissioner na si Commissioner Jomark Libre dahil naman sa nepotism at great misconduct. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Ay, naku, mapapasana all na lang tayo. Sana ho, lahat ng agencies ng gobyerno, katulad ni Chairman Prospero de Vera, kinakastigo yun hong mga violator. Hindi kinukonsite, at mukha na lamang ho ng mga pabiyabiyahe. Abay, mantakin ho ninyo, ilang araw na ho itong nasa Las Vegas, hindi pa yata nakakauwi ng Pilipinas. Yung isang grupo po na dumalo daw po sa isang electronic summit, Diba? Aba,
Ay, bentakin nyo yung mga pinagpo-post nilang social media. Nasa California sila. Buti nga, hindi nagsiswimming sa Lake Tahoe, no? Kapal! Ay, Diyos me. 5:45 ang oras sa buong kapuluan. Pilipinas! Alas 5:47, sabi ho ng mga nagte-text, bakit naman daw sa India? Sa ibang bansa, matindi naman din daw ang traffic. Sa Thailand, matinding traffic. Kahit saan matinding traffic. Pero ano naman magagawa natin kung matinding traffic sa Thailand? Kung matraffic ho sa China, matraffic ho sa Japan, kahit sa lugar matraffic ho. Ano magagawa natin doon? Hindi naman tayo taxpayer doon. Hayaan po nila yung mga mamamayan nilang magreklamo doon. Tayo, magrereklamo tayo dahil taxpayer ho tayo dito sa Pilipinas. Dito ho tayo may obligasyong pumuna. Hindi ho sinasabing karapatan, obligasyon. Kasi paano ho magkakaroon ng wake-up call sa mga dapat na naglilingkod ho sa atin kung hindi ho tayo pupuna? Ang sabi nga po, isang pinakamalaking kasalanan kapag hindi ka nagsasalita na nakikita mong may kamalian na. Tiniyak naman ni Senator Jinggoy Estrada hindi makakaapekto sa kanyang trabaho bilang senador ang bribery conviction na ipinataw sa kanya ng Sandigan Bayan. Paliwanag ni Estrada, hindi pa naman final and executory ang desisyon ng Anti-Graft Court at marami pang mga legal remedies na maaaring gawin katulad ng paghain ng motion for reconsideration. Sinabi pa ni Jinggoy, ipagpapatuloy niya ang kanyang trabaho, tutuparin ang mandato na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Noong Biyernes, kinatulan ng Sandigan Bayan 5th Division si Jinggoy Estrada ng 11 taong pagkakakulong dahil sa direct at indirect bribery, pero inabsolto naman siya sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng gobyerno na sasakluhan ng Pilipinas ang naarestong Pinoy sa Japan matapos na abandonahin ang bangkay ng mag-asawang Hapon. Ayon sa Migrant Workers OIC na si Hans Leo Kalakdak, bibigyan nila ng legal assistance sa iba pang tulong si Hazel Ann Morales. Nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa mga concerned agency ng Japan upang mabigyan ng abogado itong si Morales. Sa ulat kasi ng Kyodo News, inaresto ang Pinay dahil sa manoy pag-abandona sa bangkay ni na Norihiro at Kimi Takahashi na pinaniniwalaang pinagsasaksak sa loob ng kanilang bahay. Wala pang malinaw kung ano naman ang kinalaman ng Pinay sa nasabing krimen. Nakiisa ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga deboto ng Senyor Santo Niño sa pagdiriwang ng Sinulog Festival. Pinimok ng Pangulong BBM ang mga deboto na ipakita ang kanilang pananampalataya sa pagpapalaganap ng mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Muli ring hiningi ng Pangulong Marcos ang pakikiisa ng lahat sa administrasyon para masulit ang mga oportunidad na darating sa bansa. Binati ng Presidente ang mga Cebuano sa pagdiriwang ng Sinulog Festival at tinawag itong isang pinakamalaki at pinakamahusay na pista sa Pilipinas. Dinagsa naman ng 6,000 deboto ang prosesyon para sa pista ng Santo Niño de Tondo, Maynila kahapon ang madaling araw. Ayon sa Manila Police District, inilarga ang prosesyon sa paligid ng Santo Niño de Tondo Parish. Nilawkan ito ng iba't ibang karosa ng mga Santo Niño at mga deboto na may bitbit ding mga imahe ng Santo Niño. Nagkaroon din ng banal na misa, idinaos sa kada oras mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 11 ng gabi nitong linggo. Idiniklara ng Manila Police District na mapayapa sa pangkahalata ng pagdaraos ng kapistahan ng Santo Niño de Tondo. 884 na syudad at bayan ang nakatanggap na ng kopya ng mga lagda para sa People's Initiative. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Ladjanco, karamihan sa mga pirma para sa charter chains ay nabilang na ng mga lokal na pamahalaan. Tiniyak nila Ladjanco na mahigpit na babantayan ng poll body ang mga lagda upang magtugma ang dato sa kanilang sistema at matukoy kung wala nga ito sa isang registered voter. Balak ng mga pro-chacha na magsagawa ng plebisito sa Hulyo, bagay na sinabi ng COMELEC na malabo namang mangyari. DMW pinawi naman ang pangamba ng pamilya Ople, pangalan ni dating Senador Blas Ople, mananatili sa gusali. Aba, may balak palang ganon. Detalye ng balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel.
Good morning, Angel. Mananatili ang pangalan at siya ng ating senador, Labor Secretary at champion ng overseas workers na si Blas F. Ople sa pasad ng gusali ng Department of Migrant Workers. Yan ang paglilinaw ng DMW matapos magpahayag ng pagkinismay ang pamilya Ople sa pagkawala ng pangalan ng dating opisyal sa kanilang infrastruktura sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa apo na ex-Senator Blas na si Carlo Ople, ikinalulungkot nila ang pagtanggal ng pangalan ng opisyal sa gusaling ipinangalan dito taong 2004. Sitwasyon ng pamangkin na Secretary Tuts ang nadaanan niyang pagbabago sa DMW main building. Bagay na debensahan naman ang kagawaran sa isang opisyal na sagot. Sinabi ng DMW na nire-renovate lamang itong fasad ng gusali para sa masapalong signage. Tangan pa rin ang pangalan ni Blas F. Ople. Ang gusaling ito ng dating Philippine Overseas Employment Administration o POEA ay naging opisina rin ng anak ni Secretary Blas na si Susan Tuts Ople, ang kauna-unahang kalihim ng DMW matapos itatag sa dulo ng Duterte administration at pagpasok naman ng Marcos Jr. leadership noong nakaraang taon. Yumaw si Secretary Tuts dahil sa sakit na cancer at wala pa rin pumapalit sa kanya bilang opisyal na kalihim ng DMW na pinamumunuan ngayon ni Hans Leo Cactac bilang officer in charge sa ranggong Undersecretary. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Kung papaalis yan, ano naman papalit? Tsaka ano yun, ni landmark yun, di ba? Na ever since yan, tinuring hong Blas Ople building. Isinusulong naman ng Department of the Interior and Local Government ang pagiging malinis at environment-friendly ng 42,000 barangay sa buong bansa. Yan din ang pagiging self-reliant ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga punong namumunga at syempre mga gulay. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos, layon ng Project Kalinisan na himukin ng publiko na magtayo ng backyard fish pond. Sinabi pa ng DILG na nasa 25,000 na mga barangay na ang may sariling community garden. Ayan. Pero pakiusap naman natin ho doon sa mga gagamit ng community garden, di ba? Yan ho pinagpapagura ng mga kababayan ninyo sa mga barangay. Huwag niyo namang saulain, ano ha? Huwag namang abusuhin. Marami sa ating mga kababayan kasi ganun di ba? Nag-harvest na nga ng libre, sisirain pa yung tanim. Oh. Yan community project, ha? Community project yan. Kaya kami pagka nagtatanim ho kami sa Mindanao, tapos alam ho ninyo, malapit sa bakod yung magtanim ka na lang doon sa labas ng bakod ng extra. Para at least yun ang kukunin nila, yun ang i-harvest nila. Effective ho yan Hindi na ho sinira yung bakod. Bakit? Doon na ho sila kumukuha sa tanim mo sa labas kumbaga sa meron kang ikapo. Naalala ko yung kwento ni Dr. Rubiano, ni Dr. Isang kaibigan ho natin. Sabi niya, nagtatanim daw ng papaya yung tatay niya. Nagtanim na nga ng sobrang 10 doon sa labas ng bakod. Aba, may magaling. Kinuha na yung mga bunga, pinagpuputol pa yung mga puno. Ayun. Nakaisip na solusyon yung tatay niya para magpakialaman yung papaya doon sa loob. Nilagyan niya ng karatula. May lason ang mga papayang ito. Ayun. Effective naman. Pinasok pa rin yung bakod niya. Kinuha pa rin yung papaya. Ay, Diyos, may ginoong buhay ito. Ba't may mga tamad na gano'n, ano ha? Maganda umaga, Pilipinas! Hindi na lang magtanim ng sa sarili nila. Ay, sus, may ginoo. Sige. Ngayon po ay Lunes, kaya balik trabaho ho ang marami sa atin at balik eskwela rin at maraming mga eskwelahan sa iba't ibang panig ho ng kapuluan. Tapos na ang semestral break, ha? Kaya kinakailangan ng pagbangon na naman natin ng maaga para hindi ho tayo natatraffic. Ang solusyon ho sa pag-iwas ho sa traffic ay maagang pagbangon. Alam niyo namang matraffic, gigising ka pa rin ng alas 7 pasok mo, gigising ka ng 6:55, malilate ka talaga. Ayan ha. Kinakailangan agahan ho ninyong bangon nang sa gayon hindi ho kayong mahuhuli sa inyo pong mga transaksyon. Yan ho ang pinakamainam na solusyon, ha? Ayan. Uy! May bago ho tayo, ha? Bago tayo magpaalam,
May nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Uy, nakaka-excite! Abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid na iba't ibang FM stations sa iba't ibang panig ng kapuluan. Mahigit 100 ho yan, yung mga radyo natin stations all over the country. Tsaka siyempre yung ating mga action radio. Antamayanan po ninyo yan. Pero ngayong araw na ito, nagbabalik ng mahiwagang tunog. Kaya 2,000 ang naghihintay na premyo. Wala pa tayong maibibigay na clue kasi wala pang ibinigay ang ating tunog master. Maganda umaga, Pilipinas! -2 bago mag-2 at ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang British American writer and philosophist, si Bertrand Russell. Ang sabi niya, men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ang pagtatanim ho ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan ay hindi po isang kaistupiduhan. Yan po ay para sa susunod na henerasyon. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palomares. Maraming salamat. Susunod ng 2x2.